Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Philippines Trending News. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Nagtataka eh. Maski Makabayan Black, tumigil. Dinadivert po nila ngayon. Ang inaatake nila ngayon yung EDSA. Bakit hindi nyo ituloy yung atake nyo kay BP Sara? Naramdaman ninyo na yung tao bigla na nawagan na. Eh kung i-audit nyo si Inday Sara, kayo din. Saan nyo rin ginastos? Nagsalita na po ang presidente ng Liberal Party, si Lagman, no? Si Edsel Lagman. Nagsalita na rin si kung hindi ko alam kung si Brosas o si Franz Castro. Franz Castro, ngayon po si Manuel naman nagsalita na naman, no? Tungkol po sa pagtatanggal ng EDSA Revolution bilang holiday. Hindi ko po maintindihan kung ano po yung inaangal ninyo. Una muna yung holiday. Natalakay na natin to pero ihabol ko lang. Hindi ko napuntuhan to na ganito eh. Alam niyo po, kung ang isang okasyon ay hindi na sineselebrate, dapat tanggalin na yung okasyon na yan dahil it is wala namang kwenta yan. To be relevant, di ba? Nawala na po ang kabuluhan nito. In fact, tuwing may celebration ng EDSA Revolution, nagiging katatawanan na. Kasi before EDSA, ayan, makikita nyo po, nananawagan na magkaroon ng panibagong EDSA Revolution. Pagdating ng February 25, ilan po ang dumadalo sa EDSA Revolution? Real talk po to. 30, pinakamarami na. 500 yung nagbabantay na pulis. 30 lang yung nagse-celebrate. Yung ba naman 30 lang ang nagse-celebrate, kinakailangan pa natin. Ano muna to Sa realidad muna. Nakita nyo ba kung paano mag-celebrate ng pista ng Quiapo? O yung pista ng Poong Nazareno? Milyon po ang dumadalo ron. Mas marami pa pong dumalo ron kaysa dumalo sa EDSA. Yun po, yung mga ganong selebrasyon ang dapat dinideklarang mga holiday. Kaya po holiday yan sa Maynila eh. Dahil napakarami pong nakikilahok. Uy, umaangal kayo. Bakit tatanggalin na bilang holiday? Tama po yan, Pangulo. Huwag po kayong mga tuwiran dyan sa mga yan. Tanggalin na yan. Kasi sila nga, hindi naman nakikiselebrate. Wala po nagse-celebrate eh. Ano po ibig sabihin yan? Kayo nga, ayaw nyo nang i-celebrate yung EDSA eh. Holiday pa ng buong Pilipinas. Puta, ayaw nyo nga magpakita ron eh. Alam nyo yun? Isa-celebrate mo lang kung gusto mag-celebrate ng mga tao. Tama. By default, tinanggal ninyo ang karapatan ninyo na i-celebrate yung EDSA Revolution dahil wala namang nagse-celebrate. Bakit? Bakit pa? O ikalawa, karapat-dapat ba yan? Hindi. Alam niyo po, no. Hindi karapat-dapat yan para sa akin mga kaibigan. No way. Yung sineselebrate po kasi gusto nating i-emulate ng mga kabataan. Sineselebrate natin yung piyesta ng Quiapo dahil gusto nating tularan ng kabataan yung ginawa ni Jesucristo. Pag nag-celebrate tayo ng mga selebrasyon ng mga bayani, gusto natin tularan ng mga kabataan yung ginawa ng mga bayani. Sa tingin nyo, magandang ehemplo yung EDSA Revolution para tularan ng mga kabataan? Na may dineklara na yung Commonwealth na nanalo, Comelec. Nagdeklara na yung Commonwealth, panalo si Marcos Tolentino. Yung mga tao, pupunta lang sa EDSA. Hindi i-recognize yung nanalo sa eleksyon. Hindi nyo alam yan. Hindi, kunwari. Alam natin lahat na ang nanalo si Marcos Tolentino. Sinelebrate. Di ba? Nag-celebrate
ay nag-celebrate, anong tawag doon? Deklara ang COMELEC na nanalo sila. Pero dahil nag-EDSA, yun ba gusto nyo? Kada merong dineklara, limbawa, nanalo to si... Kaya nga meron dyan eh. Merong gustong tanggalin si Marcos at saka si Sara dahil gusto dyan sa EDSA Revolution. Dapat hindi na natin sineselebrate yan. Dahil ang pangit naman i-celebrate yan tapos ayaw nyong gayahin ng mga bata. Okay, revision of history. Alam nyo, real talk po tayo. Talaga pong nire-revise ang history. Ito, huwag kayong pabobola dyan. Ako po, mag-aral ako ng kasaysayan. Maraming beses na po nirevise ang ating history. Alam nyo ba nung araw, kontrabida si Lapu-Lapu, anti-hero si Lapu-Lapu, ang hero natin si Magellan. Kaya nga mga tanong hanggang ngayon, di ba, yung mga joke hanggang ngayon, who discovered the Philippines? Kasi from the point of view ng mga Espanyol yun. Kontrabida si Lapu-Lapu dahil pinatay niya yung dakilang manlalayag na si Magellan. Anti-hero si Lapu-Lapu. Sabi ng mga nationalist historian, alam ko nung 1960s, nagsimula yung pananaw na ganito. Teka muna, hindi porkit sinulat ng mga Kastila, yun na susundin natin. Ibig sabihin, nakasulat po na si Magellan ang hero, anti-hero si Lapu-Lapu. Sino nagsulat? Di yung mga Kastila, mga mananakop. Ano po ibig sabihin? Kinakailangan mong i-revise yung history. Ano ba inaangal yung hindi dapat i-revise ang history? Dapat i-revise ang history para mag-reflect yung katotohanan sa panahon ngayon. Halimbawa po, ayaw niyong ipagalaw ang history. Nakalagay sa history na si Marcos, yung tatay po ng Pangulo. Pag-aaralan ng bata, elementary. Diktador. Hindi iginalang ang demokrasya. Babasahin ng mga bata yan. Ay, tatay to ng Pangulo natin. Diktador pala yung tatay ng Pangulo natin. Hayaan lang. Hindi po pwede. Kami po nag-aral din. Nung elementary kami, martial law nun. Paano po tinuturo ang martial law nung kami elementary? Tinuturo, kasi hindi naman namin nabuta yung deklarasyon ng martial law. Pero tinuturo po sa amin yan, bago mag-martial. Naalala ko mga kaibigan nung nag-aaral ako elementary nung wala lang silang ibang sinabi kundi masama ang Marcos. Buti na lang may mga kinubayani. Buti na lang may social media mga kaibigan, nalaman natin yung totoo. Nalaman natin kung ano yung totoong nangyari, no? Hindi ko naman makita yung teacher ko mga kaibigan, kung saan magsalubong kami, itatanong ko about yun. Martial law, napakagulo ng ating bansa. Nung dineklara ni Pangulong Marcos ang martial law, tumahimik ang ating bansa. Kaya maganda ang martial law para sa atin. Yung po tinuturo ng mga teacher nung elementary kami. Sabay kakanta na kami ng may bagong silang. Dalawa yun eh. Yung kinakanta namin na martial law, may bagong silang, may bago ng bukas, tsaka yung tarararan, ano yan? Nung nanalo yung sila Cory, binago nyo yung turo ng martial law, biglang masama na martial law. Yung bagong lipunan, alam niyo po, ang turo sa amin ng elementary, maganda po ang bagong lipunan. Dahil kung hindi dahil sa martial law, magulong-magulo ang Pilipinas. Yan po turo sa amin. O nirevise po ang history. Bakit? Kasi Cory. Kaya kailangan pasamain yung martial law. Maganda turo sa amin ng martial law. O pinasama ngayon. Nanalo na si Marcos Pasamain pa rin ang martial law. Kalokohan naman yun. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.